Sabi ko ng mga propeta na dumalaw sa ating bansa, the Philippines ay praise nation. Amen. The Philippines daw po isang praise nation. Isang bansa na kung saan ang mga tao ay ang karamihan ay makakakilala sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi ko natin kanina, we are created to succeed. Amen. Sabi rin natin, I am created to succeed. Genesis chapter 1, 26-27, tayo pinilalang ng Diyos. Nilikha ayon sa kanyang larawan. Kaya tayo po ay nilikha na matagumpay ng mga anak niya. Nilikha po niya ayon sa bakas ng Diyos. Kaya tayo po ay nilikha para talagang magtagumpay. But in Genesis chapter 3, at tayo po nagkasala at pinalayas po sa garden in paradise. But hindi po nagplano, hindi po nagbago ang plano ng Diyos sa mga tao. Sumawa siya ng paraan para yung plano niya na tayo ay patuloy na magtagumpay sa buhay ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, pinagtatagumpay din ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Amen. At tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. In John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tatanggap sa Kanya bilang Panginoon, sarili tagapagligtas ng kanyang buhay, ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Kaya kung plano ng Diyos upang tayo ay maging matagumpay at tayo po ay maging masagana sa ating buhay, ay ibinabalik ng Diyos sa kanyang mga anak. At naniniwala po ako na sa mga taong daraanan, sa mga bago dumating ang Panginoon, kasi marami hong nakakaramdam na ang pagbalik ng Panginoon ay mas malapit kaysa inaasahan natin. Possible 20, 25 years, 30 years, babalik na ang Panginoon. Amen. Abutan pa ba natin yun? Amen? Kaya lang po, bago dumating ang Panginoon, napakarami po natin gagawin, napakarami po ng gustong ipagawa ng Diyos sa atin. At imposible po na magawa natin ng mas mabilis at mas madalian ang ipinapagawa ng Diyos sa atin kung hindi po matutupad ang plano ng Diyos sa atin na tayo po ay magtagumpay. At ang nais niya, sabi niya, in 32, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prosper. Gusto mo niya makita ng ating espiritu, kaluluwa, katawan ay masagana. John chapter 10, verse 10, si Satanas po ay pumunta dito upang siya ay bumuksan, tumatay, at magwasak ng buhay. To steal, magnakaw, to kill, and to destroy. Yun yung purpose statement ni Satan. Tayo ay mawasak ang buhay, maging adik ang mga kabataan, malulunso siya buong, maghirap ang mga tao. But ang sabi ng Panginoon, John chapter 10, verse 10, B, ako ay nagpunta rito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiyahan. Isang buhay na ganap at kasiyasiyahan. Gusto mo natin na isang buhay na ganap at kasiyasiyahan. Amen? Amen. Gusto ko ng Diyos yan para sa atin. Subalit, meron pong in the Bible, bago tayo lubusan, gamitin ng Panginoon, kahit kung tayo ay a marginalized group, ang mananampalataya, ibig sabihin, ang ating pong bansa ay tinawag na Kristyanong bansa sa Asia. But, yung tinatawag na biblical Christianity, ay meron lamang po ng mga, ayon sa huling survey, meron lamang po mga 80,000 biblical Christ-centered churches all over the land. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag sinabi ko biblical Bible-based church, ito po yung mga mananampalataya na naniniwala na ang tagapagligtas lang ay ang Panginoong Hesus. Amen. Na nakalagay sa Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ay naniniwala na ang basihan lamang ng pananampalataya ng tao ay ang salita ng Diyos, the Bible. Kapag yun at least dalawang yun ay nasa
nasa isang grupo, sila ho ay kabilang doon sa tinatawag na Biblical Christianity. Ang Biblical Christianity po sa ating bansa ay mayroon lamang pong 80,000 churches. At doon po sa 80,000 churches, siyempre ang iba ho doon ay may miyembro na libo-libo. Meron na mga miyembro ay 30, 50, lalo sa mga probinsya. Pag in-average natin yun, ipagpalagay po na meron pong 100 times 80,000 equals 8 billion. No? Meron lamang pong napakaliit na bahagi ng mananampalataya. No? 8 billion. 8 billion Christians all over the Philippines. At itong 8 billion churches na ito, kung absent pa ang kalahati ngayon dahil yung iba ay sakit, yung iba ay tinatamad, mag-worship, meron lamang pong 4 million na nag-worship, sumamba ngayon sa Panginoon, Bible-based Christian all over the Philippines. So, napakaliit. With a population of more than 90 million, tayo po ay almost 1% lang of the population. In Metro Manila, mayroon po 15 million na mga tao. Huwag po tayo mag-alala sapagkat yun hong maliit. Kapag po ito ay maliit pero pinagpala ng Panginoon, malaki po ang impact ito. No? Meron pong impact. Kaya doon po sa maliit na bilang ng mga Christian, in South Korea, ang mga mananampalataya po doon ay 35%. 35% of the population ay mga mananampalataya. Pero ganoon pa man, 35%. Siya ho ay isa sa napakaunlad na bansa. By God's grace, nakating ako ng South Korea way back 2006. But gusto ko makati ulit kasi mas maunlad ang South Korea ngayon kaysa nung nakarating kami. Ang mga mayor po doon, mga presidente ng bansa, ay mga mananampalataya, dating aser lang, presidente ng bansa doon, aser sa church, mga military, 35% ba yung kanilang influence at impact sa church at sa nation ay naging napakalakas. Kaya siya ay pinagpali mo sa bago po tayo magalala. Meron pong pangako ang Panginoon sa ating bansa. Na ang ating bansa someday ay magiging isa sa pinakamayamang bansa sa balat ng lupa, the America of Asia. Amen! Palamakan natin ang Panginoon. Hallelujah! I bring nation alive to the world. Hindi lamang po mayaman. Hindi lamang mayaman sa pananalapi, kundi mayaman po sa kultura at mayaman po sa katwiran. No? Kaya ating bansa, dadating ang time na hindi tayo matatakot ang ating bansa ay bukas, buong gabi. Nakakalat ang mga laptop, mga charger, kung ano-ano, mga flat TV ay ganyang kalalaki. No? At walang takot dahil bukas. Dahil wala akong magnanakaw. Amen? Pero sa time natin, medyo dapat ang kandado mo ay 7. Dahil napaitin mo lang ng konti, gumalaw ng konti yung sampayan mo, wala na sinampay mo. Alala ko na signal to rin. Pag nagsasampay kami ng damit, kalahati lang ng mata ko natutulog. Kalahati na nakikilog sa... Kasi wala kami. Pag sinampay mo sa loob, tutulog, maliit lang yung kuwan, sampayan sa labas. Nakatulog ko na konti, pagbulan ko, gumalaw na gano'n, pagbulan ko, wala na sinampay ko. Naiwan na lang yung gumagalaw ng sampayan. Nakuha na po yung maong, yung diesel. Madadating po ang time na ipagmamalaki natin ating bansa. Amen? Amen! At naniniwala po ako na mangyayari po yun, ang uunahin po ng Diyos. Ang sabi po ng Bible sa mga huling araw ay yung pong kayamanan ng masama ay unti-unti ililipat sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Handa ko ba tayo? Amen. Sabihin mo, handa ako, Panginoon. Na ilipat mo sa atin
ang mga kayamanan ng sanlibutan. Amen. Hallelujah. So kung gano'n, ihanda mo natin ang ating sarili. Ang topic mo natin for today is about the formula for success and prosperity. Formula for success and prosperity. Gaya ko na nabanggit ko kanina, ang plano ng Diyos tayo ay maging matagumpay, maging prosperous, at nahulog tayo sa kasalanan. But praise God, binalibili tayo ng Panginoon. Tayo ay Kanyang tinubos, at tayo po ay Kanyang hindi lang tinubos, kundi tayo po ay Kanyang binili. Mula po doon kay Satan's pawn shop, sa pag-ibig alipin, tayo ay binili ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Basahin po natin. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Or you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So tayo po ay sa Panginoon, hindi lang tayo tinubos, we are not just redeemed by the blood of the Lamb, but we are bought. We are bought at a price. Ang sabi ni Peter, tayo pinili hindi sa pamagitan ng gold and silver, but by the blood of the Lord Jesus Christ. So tayo po ay pinili. At kung sino, di ba yung binili mo pag-aari mo? Tama mo ba? Binili mo di pag-aari mo na yun. So binili mo tayo, pag-aari tayo ng Panginoon. So the first principles at sa formula po ng success ay malaman natin na even yung ating sarili ay hindi sa atin. Na tayo po ay property ng Panginoon. So kung tayo po ay property ng Panginoon, yung pong bagay na nasa atin ay property din ng Panginoon. Amen? Kasi tayo nga property niya Kasi pinili niya tayo. Tayo ay slave. Parang nung Old Testament time, ang mga tao po ay meron na po mga human trafficking nung araw, no? Binibili ko yung mga tao nasa bangketa, binibili magkano si Joseph ay 20 pieces of silver. So, ganun kamura, no? At binili siya. So, pag-trade ang tao ng Old Testament, even today, ay siyempre, meron pa din mga human trafficking. Binigyan talaga ang salita, human trafficking. Sabihin, nagbebenta ng tao. No? Ganun. No? So, parang yung time ng mga gladiators, si Maximus, siya ay isang general, pinalaya sa Arian, then naging slave, binenta, naging lumalaban lang sa mga, sa arena. Kaya nabalik ulit siya doon sa palasyo, di ba? Sino nakapanood ng gladiators? Makagandang pelikula, talong ulit-ulitin, no? Kasi meron siyang integrity, meron siyang pinagalaban, pinatayan na niyang pamilya siya, from general to slave, from slave, naging warrior, naging gladiator. No? So tayo ay binili ng Panginoon. Nasumpungan tayo na slave, alipin ng kasalanan, binili ng Panginoon. So pag-aari tayo ng Panginoon. Ang unang kaisipan para tayo ay magtagumpay sa buhay at maging prosperous. Isipin mo natin na tayo po ay God's property. Sabihin natin na ay God's property. So tayo po pag-aari ng Panginoon. Ibig sabihin, i-recognize po natin the first principles is to recognize God's ownership. To recognize God's ownership. So ang Lord, sabi ko ng 1 Chronicles chapter 29, verse 11 to 12. The Old Testament prophets, Old Testament people, recognize po nila na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay, ng kapangyarihan. Sabi niya, sabi natin, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty for all that is heaven and earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you. And you reign over all. Your hand is power and might, and your hand it is to make great and to give strength to all.
So, dapat ang unang mga formula, principles, ma-recognize mo natin yung ownership of God. Recognizing God's ownership and our stewardship. So tayo po'y katiwala lamang. Nung araw po, nung ang mundo ay bagong gawa, wala akong titulo. Amen? Wala akong may titulo ng lupa. Tao na lang po nagpauso niyan. No? Kaya yung lupang makita mo, paglabas mo, sabihin mo sa Panginoon yan, magtatayo mo ng bahay dyan. Hindi po, yung gawin, may titulo na ngayon eh. Baka ipakulong kayo. May titulo na ho ngayon. Pero, tayo ng mga anak ng Diyos, alam natin, kahit may hawak tayong titulo, sabihin ng Lord, sa'yo pa rin to. Actually, hindi naman makagawa ng lupa. Ikaw talaga to. Katiwala ako dito. Yung kotse mo, bahay mo, ari-arian nyo, damit natin, buhay natin, tayo ay, Lord, ako ay katiwala nito. Dapat ma-establish mo yun sa ating isip, sa ating buhay, upang kung anong gusto ipagawa ng ating Panginoon, dito sa lupa, on earth, ay magawa mo natin. Kasi kung hindi, sabi, ay, akin yan eh. Ay, hindi mo pwede makailaman sa'yo eh. Walang pwede makailan pag sa'yo. Pero pag alam mo, establish sa puso mo, sinabi ng Bible, kasi di ba ang Lord, ang tawagan sa Panginoon ay Panginoon. Siya yung tagapagligtas. Sabihin natin, Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. Madali mo yun, masarap yun, kasi niligtas tayo sa kasalanan, may destinasyon tayo, alam natin, punta tayo sa heaven, tayo namatay, o dumating ang Panginoon, alam, establish sa atin yun. But, sabihin natin naman ngayon, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. So kapag Lord, kung ano ang mga prinsipyo at sinasabi ng Lord, gagawin natin. Lord siya Panginoon eh. Dahil yun, ang medyo nagkakaroon tayo ng struggle doon. No? Meron po tayong struggle yan. Kapag sinabi ng Lord, minsan, sinag-iisipan pa natin. Minsan, dinidibate pa natin. Minsan, ito kaya ito. Sinabi na nga ng Lord sa Bible. No? At yun yung tutuklasin natin ngayon, at natuklasan natin isa ngayon na ang Lord ang may-ari ng lahat ng bagay. No? So, establish mo yun, the truth in the Bible. Sabi ulit natin, ang Lord ang may-ari ng lahat ng bagay. Ako ay katiwala. Okay. So, dapat po tayo ay masumpungan na mabuting katiwala. So, ano ngayon? Ano ang gusto ng Lord na mangyari sa lupa? Di ba meron tayong panalangin? Ang panalangin natin ay ganito. Your kingdom come, thy will be done, Lord, as it is in heaven. Amen! Amen. Yung muli ang bigyan ng emphasis, Lord, thy will be done on earth as it is in heaven. So, dapat po yung kalooban ng Diyos ay mangyari dito sa lupa habang buhay po tayo. Lord, kung paano ang kalooban ko dito sa lupa, your kingdom come, ang iyong kaharian ay dumating, your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven, katulad ng nasa langit. So sa langit may kapayapaan, sa langit meron pong kasaganaan. So gusto mo ng Diyos, malipat yun dito. Sino ko maglilipat noon? At pwede niyang pagkatiwalaan. Tinitingnan niyo mo ang kanyang mga anak in these last days para mo yung kalooban ng Diyos ay mangyari dito sa lupa. At sa mga huling araw na ito, napakadami mo ng Diyos na gustong ipagawa sa atin. Ano ba mga gusto niya ipagawa dito sa lupa? Sabi ng Lord in these last days, sa mga huling araw, pagbalik ko, sasabihin ko, dahil ako'y nagutom at pinakain nyo. No? Dahil ako ay
hospital. At dinalaw nyo. Dinala nyo pa ng butas, ng gatas, ng mansanas, ng ubas. Dahil ako inabilanggo at dinalaw nyo. Meron pong mga ministry na gusto ko ng Diyos na puntahan natin in these last days. Kasi ito ay mga maraming kaluluwa ito. Ibig sabihin sa mga huling araw, madami talaga ang magugutom. At kinakailangan po na tayo ay maging masagana upang mapakain natin ang nagugutom. Dahil kapag napakain po natin sila, sabi ng Panginoon, dahil ako ay pinakain ko. Sabi ng isa, Lord, paano ka namin pinakain? Hindi ka naman namin nakita. Sabi niya, kasi naman nagpakain sa mga maliliit na ito, nagugutom na ito, ay nagpakain sa akin. So meron po mga feeding ministry. At ang sarap po, isang araw nangangarap tayo, halimbawa, bilhin tayo ng isang van na malaki. Meron kang i-hire na Christian driver. Sabi mo, Brad, anong trabaho mo? Driver po. Magkano trabaho mo sa... Magkano sweldo mo sa kumpanya mo? Ano po, 10,000 lang po. Okay, dito ka, 15,000 ka. Hallelujah. O ikaw, trabaho doon. Magkano sweldo mo sa trabaho? Minimum po, 410. Okay, dito, 500 ka day. Meron kong tatlong pahilante. Okay. Ano gagawin nyo? Araw-araw, magsasayang kayo, maglulugaw kayo, at magpipig tayo sa mga sulong-sulong na maraming bata na mahihirap na tutulungan natin na kumain. So pag kumain ng mga bata, nasiyahan, ang mga magulang, lalapit yan, baka kakilala yan sa Panginoon. So yun po ang ministry na isa sa gusto gawin ng Panginoon in this last day. At kung hindi ko tayo masagana, yung ating pera ay kulang pa nga sa atin. Halos sakto lang sa bibig ng anak mo, anak ka ng Diyos. So, wala akong overflow. Ang gusto ko ng Diyos, tayo ay mag-overflow in this last day. Amen? Handa ko ba tayo na mag-overflow tayo? Amen. So, ang tawag mo doon ay feeding program. No? Ang sinabi ng Lord, dahil ang pinakain mo. Ano ba? Susunod, hospital ministry. No? Ang dami mo nangangailangan ng pera sa hospital, di ba? Minsan, nasa hospital, wala namang pambili ng gamot. So, dadalo ko doon, pagkapag-pray, utong yung 500, magdagdag doon sa pambili ng gamot. Gulat yun, bakit mo ginagawa ito? Sabi mo ng Lord sa akin, sino Lord? Si Lord Jesus, no? Gusto mo itong tagapray bilang Panginoon, tagapagbigas ng buhay. Gusto mo mag-pray natin tayo. Iba ho ang dating, no? Meron mong nadalaw dito dinalaw, pinag-pray lang. Wala pang naiabot, di ba? Nagpatuloy ka sa Panginoon yung panahon may inabot ka. So, kailangan mo ng resources pag ganyan, di ba? Gusto ba natin gawin yan sa Panginoon? Amen. Prison ministry, di ba? Anyway, iniisip ko minsan, talaga naman gumawa sila ng kasalanan, di pag-iusap sila. Kaya nga sabi ng Lord, dapat dalawin din kasi ang Lord namatay din sa kanila, tao din yun di ba? Nagkataon lang, nagkasala talaga sila. Kaya nga, ang tawag sa bilangguan, hindi naman parusahan, kundi tawag sa kanila ay, ano ba tawag? Rehabilitation at saka correctional. Iko-correct sila kung kanilang mga bad behavior. At i-rehab sila, rehabilitation center para magkaroon sila ng bagong buhay. Kaya lang yung iba, talagang pagdating sa labas, wala namang sila parang outcast kasi iniiwasan, walang maging magandang trabaho, kaya gusto mo magbago, minsan sabihin, hindi pa, pag nahuli, pag nahuli ako, pag hindi ako nahuli lang, dami akong pera. Pag nahuli ako, balik ko sa bilangguan, kasama ko na yung barkada ko. Pagkain na, may kwartya pa. Buka naman, parang minsan, mapalan pa sila. Libre pagkain, may kwartya pa, libre tulugan. Sino gusto magpunta sa hotel pa? Yung nga lang, nakakulong ka sa 120 hectare. No? At kung magaling ka magsayaw, yun.
yung nagiging the dancing and mix. At sabi ng Lord, ipinapadalaw din yan. So pagdalaw natin ang Muntinlupa, at meron gustong mag-face of ministry, kailangan natin ng resources. Pag nag-alagan tayo ng bilang mo. So yun yung mga ministry na gusto mo ng Lord na dalawin natin sa huling araw. At hindi mo natin magagawa yan kung wala mo tayong resources. Kaya, pag-usapan mo natin, in the light of the Scripture, ano mo ba ang unang mga gagawin natin, mga practical steps at foundational teaching para kung talaga makalaya tayo sa kahirapan. Okay? So yung unang unang maitatak natin sa isip natin para mo susunod na foundational teaching ay magawa natin. Malinaw ngayon na at maging ang katawan natin ay sa Panginoon, lahat ng narito, the earth is the Lord, is the fullness thereof, lahat, wala tayong pag-aari, tayo ay katiwala. At tayo ngayon ay under ng kaharian ng Panginoon, ang isang kaharian. At ang sabi ho dito sa Matthew 25 verse 14 to 19, ano daw ba ang isang kaharian na katulad? Tayo ay nasa isang kaharian. Nasa kaharian tayo ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, basahin natin, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered the goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them. He made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. So, tayo mo ay nasa isang kaharian at ipag-usulit mo natin yung into accounts. Isisettle natin kay Lord kung ano ang ginawa natin sa ating possession. So, yun po. Ang parabola po ito ay patungkol po sa possessions and finances and gifts at talents ng mga tao sa kaharian. At tayo po yun. Dahil po nasa kaharian ng Panginoon. At nare-recognize po natin na ang Panginoong Hesus ang ating Panginoon at tayo po ay katiwala. At siya po yung honor. At ito po ay patungkol sa pag-i-invest. So sabi po natin, the first principles at foundational, paano natin i-invest yung ating resources para ito po ay lalo pang lumago at para ito ay magbunga ng marami. Bago tayo pumunta doon sa sinabi ko kanina, na at isipin natin, Pastor, bakit nagkaroon ako ng 1 milyon? Kaya tutulong ako. At yung kalahati niya ibibigay ko sa sinasabi mo, mag-feed tayo ng mga bata, mag-feed tayo ng mga nagugutom, tumulong tayo ng hospital ministry. Bago natin isipin yun, praise God, maganda yun. Pero bago natin puntahan yun, tingnan mo natin yung bagay ngayon na nasa atin. Ano yung prinsipyo ng Bible na pwede ho natin magawa kahit wala pa ho yung mga salapi na nasa atin, kahit maliit pa yung nasa atin, na pwede ho maging daan upang tayo ho ay maging matagumpay sa buhay at pinagpala ng Panginoon. Puntahan po natin ang Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, the principles of first fruits. Proverbs 3, 9 and 10. Okay, usahin po natin. Go. Honor the Lord with your possession, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. No? Sabi ko doon ay ang inyong banga ay magiging masagana. Your vats will overflow with new wine. Kasi doon po sa Israel, kapag ikaw ay maraming ubas at maraming wine from the grapes, ikaw ay mayaman. No? Ikaw ay mayaman.
At kasi, ang ubas ho ng araw ay hindi naman tulad ngayon na may mga machine. So, kinigiig, ano? Sinasayawan nila. Ano? Sinasayawan. Parang, sino dito ang lumaki sa place na mayroong palay tapos hindi mo masyadong gusto kasi yung ginaganon ng yung palay, di ba? Di ba? Nagiging pa ng palay, di ba? Then, unti-unti na alis yung palay, then nahihiwalay yung balat, yung tangkay, then lilitaw yung palay. Ginagawa ko yun sa pamamagitan ng paa ng araw. No? Kaya yung mga dalagang bukid ng araw ay makakapal ang paa. No? Kasi yun, lagi yun sila nagiging yung mga dalagang araw. Maminaga. Hanggang sa mauso yung kukuhanin siya tapos ipapagpak na gano'n. Tawag niya hampas. Ganun ko yun eh. Pero parang sahig, kawayan na gano'n, no? Nakakagano'n siya. Tapos pag tumama din yung palay, ang mahulog dito, nasa ilalim yung palay, yung mabaksak. So, ganun po. Kaya sinabi dito ay kapag yung first fruits o first possession ay in-honor mo sa Panginoon, the principles of first fruits, ito po ay ang iyong ubasan ay mananagana ng mananagana. No? Yun po yung principles of first fruits. Ngayon, ano ang prinsipyo ng Old Testament na hanggang ngayon ay pwede mo natin i-practice. The first biblical foundation, di ba, establish muna natin na ang lahat ng bagay ay sa Panginoon. Amen? Establish number 1. Establish natin na ang Panginoon ay Panginoon. Kapag sinabi niya sa kanyang salita, susundin natin, Panginoon eh. Alam naman ikaw masunod. Kaya ho, may magulo kasi pag tayo nasunod, talagang magulo. Kaya nga meron tayong sinusundan. No? Parang sa bansa natin. Basta ako, lalabas ako, bahala ako, wala akong susundin. Eh, driver ka, kahit green, dahil tuloy ako. Pag green yung pag red, stop na yun. No? Eh, basta ako ang masusunod. Pagka-start, takbo ka. O, ang dami na patay ka. No? Kaya mo magulo. Talagang meron po mga batas na nag-govern. Amin mo ba? Hindi pwedeng wala eh. Bagay sa bahay. Kapag lahat ay masusunod ang gulo. Kaya nga, tatay. Pag walang tatay, nanay. Pag walang nanay, siyempre, sa kultura natin, lugi talaga yung bunso. Sabi nanay, pumili ka na doon sa kanto. Ay, pangalan doon, pumili ka na. Eh, lima pala kayo magkakapatid. Hinanap naman ng diba, panganay. Eh, susunod. Yung bunso, wala. Kaya nga yung bunso yun. Kaya lang yung bunso, kadalasan, malapit sa nanay yun. Hindi pwede si bunso. Ikaw pumili. Wala na. Mali. Ganun yun eh, pang bunso, malapit sa nanay yun eh. Diba? Tama, kadalasan, yung tuturo natin eh. Okay, magkano po tayo doon? Allocatos, ayusan. Meron po mga batas na nag-govern. Mga prinsipyo, mga formula na susundin natin para maging maayos. Pag wala akong sistema, wala talaga, di ba? Kung hanggang ngayon wala akong mga traffic lights, ay kaya nga ako may traffic kasi may nagka-traffic. Di ba? Kaya napaka-traffic. Pagdating ko sa kanto, may nagka-traffic pala. At baliktad na. Kaya kasi kung wala nagka-traffic, mas magulo, so
So, meron po mga susundan po tayo. Sa atin ng pananalapi, ano po ang sabi ng ating Panginoon? Okay. Ano ang sabi niya? The first principle, bago mo tayo magbigay ng malalaking halaga, patungkol sa Panginoon, kapatid, ang muna natin ibigay ay, first foundation is the giving. The giving of tithes is the foundation. Doon muna tayo. Magsimula tayo sa maliit. The giving of tithes is the very foundation na kung saan yung stewardship natin ng finances ay titistingin tayo ng Lord kung kaya natin siyang i-honor sa pamamagitan ng tithes or the 10% of our income. Okay. Magkano ang tax sa bansa? Magkano? 12%. Tama? 12. Ang Panginoon po, mula pa ng pasimula, mula pa kay Abraham, kay Isaac, si Abraham, siya po ay nagbigay ng tithes. Wala pa hong batas. Siya po ay nagbigay ng tithes sa Panginoon. At si Abraham ay sa naging pinakamayamang anak ng Diyos sa balat ng lupa. Si Isaac, si Jacob, si Moses, ito ay mga lingkod ng Diyos kasi ako ay nag-practice ng tithes. So, what is tithes? Ang spelling ko ng tithes ay yan, T-I-T-H-E. Hindi ho tithe, hindi ho T-I-G-H, T-I-G-H-T. Kasi pag tithe, kaya pala hindi mo ibigay kasi ang spelling mo, tithe. Mahigpit. Hindi mo mabitawan, mahigpit. Tithe. But the spelling of tithes is T-I-T-H-E. Kapatid, di ba na-recognize mo na binili ka ng Panginoon bilang ikaw ay anak ng Diyos? So, ang palatuntunan niya, gusto ka niyang subukan dito. Ngayon, para sa mga bago, at saka sa mga may edad na, didibatihin pa si Lord. Kaya may sa lumang tipan lang, no? Okay? Pero ito pong prinsipyo ito ay hindi po ito nagbabago at pwede mo natin itong subukan. Kasi nga prinsipyo siya, tsaka formula. Okay? Ano ang mangyayari kapag nagbigay tayo ng tithe? Sabi ko, why tithe is important? Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Okay, basahin po natin. Sabi doon, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Subalit, simple ang sagot. Ano ba ang sagot doon? Will a man love God? No, yes. No. What? Ang sagot doon, no. Will a man love God? No, bakit mo nanakawan ng Diyos? Hindi ka manakaw nga sa Diyos. But, kaya ito sabi ng yet. Kaya nga yet ang start eh. Yet, subalit. Sabi kasi doon ay no. Kasi yes, wala nang subalit. No, but yet, you have robbed me. Diba? Ninanakawan niyo ako sa panong paraan. But you say, Lord, sa panong paraan, in what way? Sa panong paraan ka namin ninanakawan? Sabi ng Lord, in tithes, in offerings. Pero kayong sumpa, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation, this whole Israelite in that time. Sabi na, bring all the tithes into the storehouse. Ang storehouse is the church, no? The house of God, noong time na yun. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now, in this says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will be no room enough to receive it. So, kapag ito ang first principle, kasi nasa Bible mo naman yan. Kapag ginawa mo natin yan, the 90% na naiwan sa atin ay meron pong blessing. Ito ang sabi ng Bible.
in Romans chapter 11, verse 16. If the first fruit is holy, the tithes, the lump is also holy, and the root is holy, so are the branches. So the branches is holy. So, kung yung pong tithes is holy, thanks to the Lord, then, the 90% na naiwan sa atin is holy, wala ko itong curse. At kapatid, no, sabi nung mahirap, maliit naman ang binigay ko. Eh, kumikita ka lang ng 100 isang araw. Magkano tithes mo? 10. Magkano 10 na 100? 10 piso. So yun lang bigay mo sa Panginoon, 10. Eh, yun naman isa, kumikita ng 10,000 isang araw. Magkano tithes niya? 10,000. 1,000. No. Anong gusto mo? Mag-tithes ng 1,000 o mag-tithes ng 10 pesos? Mamili ka. Sabi mo, gusto ko 1,000. Diba? Pero sa isip mo, gusto mo mag-tithes lang ng 10 piso. I-decrease ng Lord na i-decrease ang business mo hanggang sa isang araw, ang kita mo na lang 100 isang araw. Matutupad ang kahilingan mo. 10 na lang ang tithes mo. Kasi iniisip mo, malaki ang pinibigay mo sa Lord eh. 1,000 nga naman a day. Hello? Tama? Pero, dahil yan po ay percentage, hindi po yan malaki, parehas lang. Diyan po nagkakapantay ang mayaman at saka mahirap sa tithes. Wala mga pagmamalaki sa Diyos na malaki ang binigay ko sa kanila. Hindi, may pamantayan siyang binigay eh. Percentage. Kahit magbigay ka ng, halimbawa, ang sweldo mo, ang iyong income, halimbawa, ay umabot na ng 1 milyon, isang linggo. So, ang iyong tithes noon ay 100,000 a week. Eh, kaso, binibigay mo lang eh, 50,000. Ay, hindi ba na? Ano ba sabi ko? 1 million? 1 million a week, tama, 100,000. So, meron kang 100,000 a week, pero ang binigay mo lang ay 50,000. Tapos sabi ng iba, ilang ka nang binibigay, no? 50,000 a week, ha? Ikaw laki. Ikaw muna, magkano ba ang kinikita niya? 1 million a week eh. Sino gusto kumita ng 1 million a week? Ako lang ba? Ako lang? Sabi mo, gusto ko yun. Gusto ko kayo, ayaw niya. Gusto na Lord, mas madami. Diba? Hindi naman yung 1 million a week ang kita natin, tapos ang presyo ng isda, ang 1 kilo, 500,000. Diba? Meron kong bansa na ganyan. Diniscuss ko dati yan. So the first biblical foundation at pag-test ng Lord sa ating puso, kung talagang tayo ay kanyang anak, ay sa bagay na ito. At sa totoo lang po, bawat pagsubok at bawat pagbabago na pwedeng maganon sa buhay mo, lalo na may kinalaman sa pera, medyo matagal na debate yan sa loob mo. Pero, ang mga bata po, madali lang yan. Kasi po, ang mga bata, pag sinabi, nakikinig ka agad dyan. Sinabi ng teacher namin, ito ang tama, ito, hindi mo na mababali yun. Diba? Kaya pag ang-teacher ay righteous, ang bata nakikinig righteous. Kaya sabi ng Lord, malibang kayo ay bumalik sa katulad ng mga batang ito, hindi kayo makapasok sa karya ng langit. Kasi kung matanda na, parang puno po yan eh. Kung gusto mo yung puno nakahilig dyan, bata pa lang, talian mo na ng pagano'n. Kasi pag matigas na yan, pag ginanong mo, balik yan. Balik po yan. Kaya isipin mo natin, iniisip ko tuloy na kayo ay batang lahat. Para mamadali natin magawa ang ating po discuss ngayong umaga. Kasi po, wala akong changes na madaling gawin, lalo pag may edad na. Lagi may friction. Kaya anumang pagbabago, mayroong friction eh. Pero pag yung pagbabago na ay nakasanayan mo na, kapatid.
smooth na yan. Kahit magkaroon ka ba, ganito po, bilang tayo naging anak ng Diyos, alam mo, ikaw ay sa Panginoon, at lahat naman ay sa Panginoon. Kapatid, kapag hindi mo nabitawan ang 10 piso mo sa 100 mo ngayon, ang ibig sabihin, hindi ka pag-aari ng Panginoon. Iba ang may-ari sa iyo. Hello? Nagpapahay pa kayo noon? Wala ko namang problema yun eh. Hindi lang, hindi ka pag-aari ng Lord. Parang hindi ka pag-aari ng Lord. Subukan niyo ko ito. Sabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Subukan niyo ako dito. Kundi ko buksan ang durungawan ng langit. At ito ay umabaw. Ibig sabihin, ito ay starting point para mo umabaw ang kayamanan natin. Kasi ito ang sabi ng Panginoon na in Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Tingnan po natin. Ilang verse na lang tayo kasi pagkapatuloy natin ito. Matthew chapter 6 19 to 21. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magtimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sabagat dito ay may nagtira, tanga at kalawang. At dito ay nakapasok ang magnanakaw. Subalit mag-impo kayo ng mga kayamanan sa langit. Sabagat doon ay walang naninirang tanga at saka magnanakaw. At hindi nakakapasok ang kalawang at hindi nakapasok ang magnanakaw. Sabagat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. For there, where your treasure is, there your heart will be also. Pag ang kayamanan natin ay nakaya natin ibigay sa Panginoon, nasa Panginoon din ang ating puso. Kung hindi natin kaya ibigay ang kayamanan natin sa Panginoon, wala sa Panginoon ang ating puso. Yun ang sabi ng Bible. Okay. Ano na wakas natin sa bandang una? Do not lay up for yourselves treasure on earth. Ibig sabihin, huwag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ibig sabihin, may kayamanan tayo. Expected ng Lord at gusto ng Lord na magkaroon tayo ng kayamanan. Amin ba? Amen. Kasi, kayamanan tinutukoy niya dito eh. Kaya lang, magiging masama po ito pag inimpok natin dito. Basta ito. At sabi ko ng isang lalaki mahal, sabi niya, isang mayaman, sabi niya, sa Bible, di ba? Sabi niya, ako ay marami ng kayamanan, igibain ko yung mga kamalig na to. Palalakihin ko pa. At ilalagan ko dito. Akin itong kayamanan ito. Sabi ng Panginoon, hangal na mayaman, mamayang gabi, kukunin ang iyong kaluluwa at saan kaya mapupunta ang kayamanan ko. Gusto ko ng Lord na tayo ay maging mayaman. Amen? Amen. Settle to yan in the Scripture. Lahat po ng mga God in the Scripture ay naging masagana ang buhay. Lahat po ng mga Hudyo, ng mga negosyante, ng mga anak ng Diyos, ito ang pinakamayaman maging sa ating panahon. Yun ang mga Rockefeller, mga J.C. Penney na nakikita natin. No? Colgate, William Colgate. Siya ho, ang kanyang Colgate ay nakarating sa lahat ng kasunod-sunod ng kalantan ng baryo. No? Tayo doon sa dulo ng pinuntahan namin ng Bisaya, Mindanao, na pag toothpaste mo, iba na ang lasa. Kukunti ng lasa, malayo eh. Sa layo, sa mundo, di ba? Nag-iba na ang lasa sa tagalang biyahe ng Colgate. Pero, ang pinakasikat mo ni Colgate, sino ho may alin ito? Siya ho isang mananampalataya, si William Colgate, at siya ho ay nag-start ho siya by times. Hindi ho bigla ang pagbibigay. Foundation. Then, sabi niya, nagbigay siya ng mas malaki pa. Pinagpaka siya ng Diyos. Hanggang sa sabi niya, sobrang pa niya sa akin, kaibanan. Ibinigay niya 90% sa kanya, 10% sa akin. Wow! Hallelujah! Pangalan ko po, tayong lahat, dahil sa tindi ng kasaganan na dadating sa atin, ay 10% na lang ang gagastusin natin. Amen? At ang 90% ay hihipukin natin
Iimpokin natin sa langit. Paano ito maiimpok? Doon sa pamamagitan ng sinabi ko kanina, nagpakain tayo man nagugutom, dumalaw tayo ng mga may sakit, at iba't ibang ministry na gusto mong gawin ng Diyos in these last days. Kaya lang, mag-i-start ko yan sa kung anumang bagay na nasa atin, ay papakawalan natin. Kapatid, kapag yung touch natin, hindi ko na binabitawan, at ang spelling natin ay T-I-G-H-T, tight, may pick talaga. Tight! Kapatid, sabi ko sa inyo, dumami man mo ang pera nyo, mapupunta lang yan sa bulsang butas. Mark my word. Ano ang mga Bible na scripture. O yung iba, maaaring dumami ang pera mo, dahil nakita ng Lord na yan ay iniimpok mo sa sarili mo, papauwiin ka ng Lord. Diba? Hindi naman siguro punta ka ng impyerno, but gusto mo yan, anak, punta ka na sa akin para yung iba maiwan dun sa mga ano mo, at sila ang mag-manage, baka mas magagamit mo sa kaharian mo. No? Bakit mo mayayaman? Itong prinsipyo nito, hindi lang ko applicable sa mga mananampalataya. Even Japan, ang Japan pala, ewan kung ginagawa pa nila ito, parang yung 10% na income ng as a nation, ibinibigay yung tulong nila sa ibang bansa. Even Bill Gates, yung may mga foundation, 10%, at siguro hindi lang 10% ngayon, binibigay nyo sa mga foundation, sa mga tawang gawa. Kaya siya ay napakayaman. So, meron ng mga pundasyon na ipinapakita ang Panginoon natin para kung mag-break yung spirit ng greediness sa ating puso, nag-start mo siya sa tithe. Hindi mo siya nag-start sa malaki. Nag-start mo siya sa maliit. Ngayon, kung tayo alam ng Diyos, pagkulay-kulayan natin ito. Kung hindi naman, huwag mo na pagkulay-kulayan. Kasi sa anak lang mo ng Diyos ito. Sa Bible lang ito eh, di ba? No? Biblical principles kasi ito. So, nagpapatupad ng biblical principle sa salita ng Diyos, yung Diyos. So, itayo mo natin. Sabi ng Lord, subukan nyo ito. Subukan nyo ito. Subukan nyo ako dito. Kung hindi ko kayo pagpalain. Amen? So, ito ko yung unang foundational teaching para ho sa pagundan. Unang formula or principles, foundational sa formula for success and prosperity. Amen? God bless.